Ulo ng mga nagbabagang sports balita. Gilas Pilipinas National Pool lumasap ng ikalawang kabiguan sa 37th William Jones Cup sa Taiwan. Perlas Pilipinas Team handa na para sa importanteng laban kontra India sa FIBA Asia Women's Championship sa China. National Trojen Ladon at Yumir Felix Marshall kapwa nakasiguro ng bronze medal sa Asian Men's Boxing Championship sa Thailand. Philippine Azkals magtutunap kontra Maldives sa Rizal Memorial Football Pitch ngayong gabi. NCBA Wildcats at De La Salle Green Archers magsasagupa para sa ika-4 at huling pwesto sa semifinal ng Collegiate Conference ng Spikers Turf. Los Angeles Clippers free agent forward Glenn Davis masa-sideline ng 8 hanggang 12 linggo. Three-time defending champion Serena Williams pasok na sa third round ng US Tennis Open. At Italian rider Fabio Aru, bagong overall leader sa Spanish Vuelta cycling race. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, lumasap na ikalawang kabiguan sa 37th William Jones Cup sa Taiwan ang Gilas Pilipinas Training Pool. Ito'y matapos na yumukod sila sa powerhouse Iran kanina. Ang kabuang detalye ihahatid ni Haji Caaminio. Hindi nakabawi ang Gilas Pilipinas National Pool sa 2013 FIBA Asia Men's Championship tormentor na Iran. Sa 37th William Jones Cup sa Taiwan, kanina ay muling yumukod ang Philippine Quintet sa mas matatangkad na Iranian side, 74-65, upang lumasap sila ng ikalawang kabiguan sa 9-team tournament. Naging madikit ang laban hanggang sa final bago nagpakawala ng 5 magkakasunod na puntos ang Iran. Sa panayam ng PTV Sports, hindi na nasorpresa si veteran sports analyst Henry Liao sa muling pagkatalo ng Gilas team dahil tunay na mabigat na training naman anya ang pinagdaanan ng mga Iranians. They're more prepared than us. Tayo mga Philippine team, usually we come up with our training a month before the season, siguro maybe 6 weeks. 6 weeks into a major tournament. Samantalang Iranians or any other team, no, for that matter, could have been playing for one whole season na, no? Kumbaga nagtitraining sila one whole year, no? Samantalang tayo medyo quick fix na job lagi, no? Gayunpaman, naniniwala si Liao na posibleng nagtataguan pa ng baraha ang dalawang koponan na parehong magpapartisipa sa FIBA Asia Men's Championship sa China sa susunod na 3 linggo. Ganun din ang Philippine team, no? We can hold punches natin lang, pero sabi nga nila, so that's why it's very important scouting, no? I think, I'm sure mayroong mga scouts yan na nasa Taipei ngayon, no? Doing the scouting because sabi nga nila you don't show all your sabi na talent, so may record na 3 wins against 2 losses. Ang susunod na makakatapat ng Gilas Pilipinas ay ang New Zealand bukas ng 1:00 ng hapon. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, nakalatag na ang game plan ng Perlas Pilipinas National Team para sa importanteng laban kontra India sa FIBA Asia Women's Championship sa China bukas. May report si Ms. Arian Malyari. Doble kayod sa ensayo ngayon ng Perlas Pilipinas team. Ito'y para sa kanilang asam na mapabilang sa Level 1 ng FIBA Asia Women's Championship sa Wuhan, China. Tapos na nasa ibabaw ng Level 2 competitions, makakatapat ang Perlas Pilipinas ng India para sa pwesto sa Level 1. Ayon kay National Coach Patrick Aquino, depensa at speed ang gagamitin nilang armas para ma-upset ang mas matatangkad na Indian counterparts. Actually, yung speed natin, medyo puro malaki sila. We are emphasizing on defense, definitely. Ang naming ina-emphasize na kailangan maganda yung depensa namin, maglalaro kami ng mabuti, and together, nagtutulungan kami, nagko-communicate kami para at least maganda yung rotation namin, maganda yung pag-depensa namin sa kanila.
Samantala, bukod sa mapabilang sa level 1, hangad rin ng national team na maiangat ang popularidad ng women's basketball sa bansa. Yun yung pangarap natin, like the men's have done it. So hopefully we can make it around and make women's basketball in the Philippines more popular in the future. Ang matchup ng Perlas Pilipinas at India ay itinakda bukas ang alas 3 ng hapon. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman tayo sa boxing. Kapwa nakasungkit ng tiket patungong World Championships sa Doha, Qatar sa Nobyembre, sina light flyweight Rogen Ladon at welterweight Yumir Felix Marcial. Ito'y matapos na mabante sila sa semi-final ng Asian Men's Boxing Championships sa Thailand. Nagbabalik si Aryan Malyari. Hindi pa tapos ang laban para sa mga national pugilist na kasalukuyang sumusuntok sa Asian Men's Boxing Championship sa Bangkok, Thailand. Ito'y kahit pa kapwa nakasesiguro na ng bronze medal, sina light flyweight Rogen Ladon at welterweight Yumir Felix. Makakatapat nila doon para sa pwesto sa final si Mongolian journeyman Gun Erdin Gangkuyag, habang sasagupain naman ni Marcial si Japanese rival Yasuhiro Suzuki. Actually, ma'am, today may tour sana kami dito sa Thailand pero hindi kami sumama. Gusto namin pag-aralan yung kalaban namin, nagpe-training kami dito na kung ano yung gagawin namin. Mas matangkad sa akin na mapayat. Yun ngayong nag-aaralan namin kung paano ko papasok o dapat siya yung ipapasok ko para maabot ka kasi mahaba magandi maglaro tapos wise din tsaka veterano din talaga, ma'am. Yung preparation namin, tsaka yung training namin, focus lang sa laban, paganda naman yung mabuti. Kasunod nito, kapwa pinasalamatan ni na Marcial at Ladon ang all-out support na ipinagkaloob sa kanila ng sambayanang Pilipino. Lahat ng kaya ko, isip ko kasi kayo ngayon, ma'am, hanggang may hinga pa ako o lalaban ako. Kasi before first fight, second fight, dami na akong mga tama, mga bullet. Pero yung inspiration ko, ma'am, my father, my family, yung mga Pilipino na nagsusuporta sa akin. Kaya yun ang nagbibigay na lakas sa akin, ma'am. Kaya kahit anong mangyari, ipapanalo ko talaga yung dapat ko bukas. Nasa suporta ng sambayang Pilipino. Yan lang po yung ano ko sa kanila. Salamat din ako sa mga sumusuporta sa akin. Dahil sa pag-abante sa semifinals, parehong nakasesiguro na ng pwesto sa World Championship sa Doha, Qatar sa Nobyembre sina Ladon at Marcial. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, kinampihan ni well-known attorney Ed Tolentino si Phil-American Brian the Hawaiian Punch Viloria sa title challenge kontra WBC flyweight champion Roman Chocolatito Gonzalez ng Nicaragua. Narito ang report ni Rick Yap Santos ng Sports Radio 918. Naniniwala ang isang kilalang boxing analyst ng bansa na malaki ang tsansa na ma-upset ni Pinoy challenger Brian Viloria si undefeated WBC flyweight champion Roman Gonzalez ng Nicaragua. Ayon kay Attorney Ed Tolentino, hindi magpapahuli si Viloria kay Gonzalez pagdating sa boxing skills at mas malalim rin umano ang experience sa big-time fights ng tinaguriang The Hawaiian Punch kumpara sa Nicaraguan rival. Bukod pa rito, makailang ulit na rin umanong kinonsidera ang mga laban ni Viloria bilang Fight of the Year. Really, this guy has a lot of heart. Itong si Viloria. At sana nga lamang ma-address itong conditioning issues. Ito kasi nakikita ko magiging Achilles heel kay Gonzalez So, ma-address ito kahit paano, kalahati ng problema nagawa na ng paraan. Gayunpaman, naniniwala si Tolentino na may isang aspeto na dapat tutukan sa training camp si Viloria. So, really, we want Viloria to take advantage ng first half kasi una-una, may element of surprise. Don't let Chocolatito figure you out. Catch him in the early rounds. Come out strong. Don't let Gonzalez dictate the tempo. Dahil pag si Gonzalez,
dadali niya yan hanggang sa second half. Doon kanya titirahin. Ang title clash ni Viloria at Gonzales ay itinakda sa Oktubre 17 sa Madison Square Garden sa Nueva York. Para sa PTV Sports, Ricky Absantos, Sports Radio 918. Sa football, eksaktong 5 araw bago importanteng laban kontra Uzbekistan sa FIFA World Cup Asian Qualifiers, umaasa ang Philippine ASCON sa makakuha sila ng karagdagang kumpiyansa sa friendly match kontra Maldives ngayong gabi. Para sa detalye, narito po muli si Arian Malyari. Tiyak na masusubok ang tatag ng Philippine ASCON sa friendly game kontra Maldives sa Rizal Memorial Football Pitch ngayong gabi. Ayon kay Team Manager Dan Palami, ang matchup kontra Maldives ang magiging basehan upang madetermina ang progreso at kahandaan ng Philippine 11 para sa importanteng laban kontra Uzbekistan sa FIFA World Cup Asian Qualifiers. We have a tune-up match against Maldives. It's a team that we struggled against during last year's Challenge Cup, and we'll see how far we've gone from them. Samantala, tila hindi naman nababahala si Palami sa kalagayan ng ilang national booters na may injury. Tulad din ng midfielder Paul Mulders, defender Daisuke Sato at iba pa. The injuries are quite minor, except for Paul Mulders who was nursing fever the last 2 days. But hopefully, by the time our game against Uzbekistan comes, he'll be 100%. Ang showdown ng Philippine ASCON at Uzbekistan ay itinakda sa darating na Martes sa Philippine Stadium sa Bocaue, Bulacan. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Ika-4 at huling pwesto sa semi-final ng Collegiate Conference ng Spikers Turf. Pag-aagawa ng NCBA Wildcats at De La Salle Green Archers sa yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang sa PBA. Dahil aminadong dehado sila sa labanan sa ilalim ng basket, may bagong sistemang ipapatupad ang Rain or Shine Elasto Painters sa 41st season ng PBA. Alamin natin kung ano ito sa report ni Haji Caaminio. Dadaanin sa bilis ng Rain or Shine Elasto Painters ang kanilang kampanya sa papasok na season ng PBA. Ito'y dahil aminado sila na dehado sila pagdating sa ilalim ng basket, matapos na hindi matuloy ang kanilang plano na humugot ng quality big man sa nakalipas na rookie draft. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Rain or Shine shooting guard Jeff Chan na run and gun style ang pagtutuunan nila ng pansin sa team practice. Siyempre, yun talaga yung goal namin eh. Hopefully nga, I know, ano ba, alam ko, yung ibang teams, malalaki ngayon eh. Like in Meralco, di ba? Kumuha ng mga big man, Sasin Tokentex. Pero, lakadaanin na namin sa bilis kasi puro guardia kami ngayon eh. Naniniwala rin si Chan na mas mabigat ang laban ngayon sa liga dahil sa off-season moves ng ilang koponan, kabilang narito ang Tokentex tropang Texters. South Suwat, Rosario, may Rani Del Pico, may Jason. So palagay mo, Tokentex talaga yung pinaka-threat? Parang ganun? San Miguel pa rin. Tingin ko. San Miguel pa rin. I don't think na may makakapigil pa rin yan. Junmar. So, baka Inebra kasi bagong coach, bagong system. Ang 41st season ng PBA ay opisyal na bubuksan sa Oktubre 18. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, naniniwala naman ang Mahindra Enforcers Management na makakatulong sa kanilang kampanya sa papasok ng PBA ang kanilang mga bagong recruits na sina forwards Aldech Ramos at Nino Cañaleta. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918.
Kontento ang Mahindra Enforcers sa kanilang mga nakuhang players kapalit ni second-round draft pick Troy Rosario. Ayon kay Assistant Team Manager Joe Ramos, tiyak na mapupunan ni Nino Cañaleta at Albert Ramos ang kakulangan sa experience ng kanilang koponan. Ang dalawang wingmen ay parehong na-acquire na Mahindra mula sa NLEX Road Warriors sa isang 3-team trade na nagdala naman kay Rosario sa Talk and Text Tropang Texters. Players ko halos bata lahat eh. Kailangan ng rookies din sila. Dehesa, Villa, parang mas bata pa kay Rosario yan eh. Ano lang talaga, we needed the veterans na magaling. Kasi our veterans, we got Rizal, Jerez, Marquis. Diba? Bukod kina Ramos at Cañaleta, nakuha rin ng Enforcers ang serbisyo ni na veteran guards Paulo Hubalde at Eddie Laure ngayong off-season. Sa All-Filipino, siyempre, bago pa, nung nagkaroon nga ng ganon, maganda yung pinakita. Carried over din sa third conference. So, ngayon sa All-Filipino, walang import. So, we need that leadership, di ba? Sa ngayon ay sumasalang sa isang 5-team pocket tournament sa General Santos City ang Mahindra. Katapat ang Global Port Batang Pier at 3 pang local ball clubs mula sa Mindanao. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa Collegiate League, opisyal na magsusuot ng Ateneo Blue Eagles uniform sa papasok na season ng UAAP si former National University Bullpup standout Hubert Cani. Narito Judith Karingal ng Sports Radio 918. Wala nang makakapigil pa sa paglaro ni former high school standout Hubert Cani para sa Ateneo Blue Eagles sa men's basketball competitions ng UAAP Season 78. Ito'y dahil bukod sa bagong batas na nagbabawal sa mga collegiate leagues na mag-implementa ng residency rule, mismong ang UAAP board na rin ang nagbigay ng go signal para kay Cani na magsuot ng Blue Eagles jersey. Si Cani ay huling naglaro para sa National University Bullpups bago siya nagdesisyon na mag-enroll sa Ateneo de Manila University pagtuntong niya ng college. Sa panayam ng PTV Sports, labis na ikinatuwa ni Blue Eagles head coach Bo Perasol ang pagpasok sa kanyang roster ni Cani. Na hindi nila hihintayin at wala nang ibang kaguluhan pa na mag-PPRO o magkaroon ng kaso-kaso pa ang pamilya ni Hubert. So, nung nakarang araw, nung pagdesisyon nila na they have decided na palaruin, sigurado na yon. Umaasa rin si Perasol na mababawasan ang pressure kay Cani kapag nagsimula na siyang maglaro para sa Blue Eagles. Pagdating niyo rito, wala namang nag-i-expect sa inyo na kayo ang magiging savior. No, kasi unang-una ang team ng college kasi may mga veterano yan, may mga 5th year college, may mga 14th nga, nandiyan pa sila Kiefer. So you have to play based doon sa ating nakagawian at kung ano ba yung ating sistema. So wag kayong mapuwersa doon na kailangan nyo mag-prove ng sarili ninyo. Ang men's cage wars ng UAAP Season 78 ay opisyal na magsimula sa Sabado. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Sa volleyball, pag-aagawa ng De La Salle Green Archers at NCBA Wildcats ang ika-4 at huling pwesto sa semi-final ng Collegiate Conference ng Spikers Turf. Ito'y matapos sa kapwa magrehistro sila ng record na 3 wins and 4 losses sa quarterfinals. May report si Ms. Arian Malyari. Puspusan ng pag-iensayo ng De La Salle Green Archers para sa kanilang asam na makapagsalba ng pwesto sa semifinal ng Collegiate Conference ng Spikers Turf. Galing sa 4 sets loss kontra Emilio Aguinaldo College Generals kahapon, nabuhay pa ang pag-asa ng De La Salle na makapasok sa Final 4 matapos na yumukod ang NCBA Wildcats sa UP Fighting Maroons. University Athletic Director Nonong Calanog, hindi nila pwedeng maliitin ang kakayahan ng Wildcats, lalo pat 2 beses na silang tinalo ng Cubao-based rival sa maghihiwalay na torneo. Actually, we lost to NCBA also. Once dito sa Spikers Turf,
The other was back in summer during her intercollegiate in Baguio. So we're hoping that our team has gone back to their games and so kung ano yung problem and overcome nila yung mga problema in terms of match up, and hopefully we can finally get a win over them. Hindi rin naitago ni Calanog ang labis sa katuwaan sa ipinamala sa performance ng Green Archers sa Spikers Turf na nagsisilbing tuna para sa kanilang kampanya sa men's volleyball competitions ng UAAP Season 78. Actually, the score is not important as the result. No? So whether it's a straight set or a 5-setter, the important thing is we're able to win already over NCBA. I'm just happy with their performance, and hopefully they will just get better after their experience here, after going up against teams like Ateneo and AYAC. So hopefully our experience here will help us in our campaign in the UAA in the second semester. Kapwa may record na 3 victories against 4 defeats. Ang one-game playoff ng De La Salle at NCBA ay gaganapin sa San Juan Arena sa Sabado. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Los Angeles Clippers free agent forward Glenn Davis masa sideline ng 2 buwan. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa Global Sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Inaasahang sa sideline ng 8 hanggang 12 linggo si Los Angeles Clippers free agent forward Glenn Davis. Ito'y matapos na sumay operasyon kanina para i-repair ang kanyang torn ligaments, cyst at bone spur sa kanyang left ankle. Unang nagtamo ng injury ang 6'9" slot man sa matchup kontra San Antonio Spurs sa first round na nakalipas sa NBA playoffs, pero nagawa pa rin niya maglaro ng 8 games para sa Clippers. Nag-average si Davis ang career lows na 4 points at 2.3 rebounds sa nakalipas na season ng liga. Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Tinuldukan na ni American Mardy Fish ang kanyang playing career. Ito'y matapos na yumukod siya kay 18 seed Feliciano Lopez ng Spain 2-6, 6-3, 1-6, 7-5 at 6-3 sa second round ng men's singles ng US Tennis Open. Sa katunayan, nagkaroon pa ng pagkakataon si Fish na mapalawig ang kanyang career pero hindi niya na-convert ang 2 match points sa 4th set. Dahil dito napuwersa ni Lopez ang 5th and deciding set kung saan 2 beses niyang na-break ang American rival. Target ni Lopez na makasungkit ng kauna-unahang career Grand Slam singles title. Sa US Tennis Open pa rin, pasok na sa 3rd round ng women's singles si 3-time defending champion Serena Williams. Ito'y matapos na patalsikin niya si Dutch qualifier Kiki Bertens sa straight set 7-6 at 6-3 kanina. Inangkin ni Williams ang opening set sa pamamagitan ng pagdomina sa tiebreaker bago siya nakabreak ng 2 beses sa sumunod na set. Ang susunod na makakatapat ni Williams ay ang kapwa American na si unseeded Bethany Matek-Sands. Puntirya ni Williams na makapagsubi ng pang-7 titulo sa season-ending Grand Slam tournament. Sa basketball, takdang sumailalim sa operasyon bukas si Memphis Grizzlies first round draft pick Jarrell Martin. Ito'y matapos na magtamo siya ng fractured left foot sa team practice kanina. Walang ibinigay na timetable kung kailan pwedeng magbalik aksyon si Martin na hinugot ng Grizzlies bilang 25th overall pick sa nakalipas na NBA rookie draft matapos na mag-average siya ng 13.7 points at 6.9 rebounds sa paglalaro ng 2 seasons para sa Louisiana State University sa US NCAA.
At sa multi-stage cycling, may bagong overall leader na ang Spanish Vuelta cycling race. Siya ay si Italian pedal pusher Fabio Aru na tumapos na runner-up sa Mountainous Stage 11 kagabi. Ang 138-kilometer race ay pinagharian naman ni hometown rider Michael Landa sa clocking na 4 hours, 34 minutes and 54 seconds. Sa ngayon ay hawak ni Aru ang 27 bentahe sa general classifications, papasok sa huling 10 stages ng 3-week bike fest. Para sa PTV Sports, Cecil Kimnat, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, sino sa tingin ninyo ang magwawagi sa friendly match ng Philippine Azkals at Maldives ngayong gabi? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sport. Yo! Wala Yes. si Time out muna si Si Haji. Si Haji. Yes. Okay. At syempre, meron po tayong dito po sa ating interactive portion, question of the day. Kaya naman ang question of the day natin is, sino sa tingin ninyo ang magwawagi sa friendly match ng Philippine Azkals at Maldives ngayong gabi? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Yeah, maganda yan. Football naman. Pag-uusapan natin, syempre. Ibang topic naman tayo tonight. Oo. At kung gusto naman po ninyong tumawag at marinig ang inyong mga tinig, bubuksan ko ng ating SIM card. At ang number po natin, 0916-391-5222. Kabisado nyo Ruben, no? 0916-391-5222. Tawag na. Facebook muna tayo. Sige. From Kimper Ramos, sabi niya, kaya yan. Puso at utak. Mga sir at ma'am, tanong ko lang po, ano po bang mga bansa sa Asia, maliban sa Pilipinas, ang pangunahing sport nila basketball? Siguro ilagay na natin yung China. Hindi naman talaga pangunahin. Ang maganda sa China kasi, balanse, no? Sila, parang kung saan nababagay ang isang atleta, doon nila ipupush. Hindi katulad sa atin, di ba? Minsan, may ganun eh. Mga magulang, di ba? Kahit na siguro magaling sa tennis, pero gusto nila basketball dahil yun ang Premier League dito. Pero di ba kilala nga ang China sa ganun? Bata pa lang, kung gymnastics. Basketball. South Korea or Korea? More on ano sila eh. Alam ko, baseball ata doon. Taiwan, baseball. Di ba? Halos tayo lang talagang lukong-luko dito sa Asia. Pero okay lang. Okay lang yan. Other countries, madami. USA, Canada, Australia. Okay. Mula naman. Ako naman. Joko Saik. Azkals yan. Malakas lineup nila ngayon. Ayun. Ayun lang kasimple kay Joko. Mark June Alberto, sabi niya, syempre Azkals yan. Kita naman natin, malaki ang in-improve ng team, lalo silang lumakas. Sana patuloy pa rin natin silang suportahan katulad ng pagsuporta natin sa basketball. Kuya Dennis, ano po bang balita sa Ginebra? Good evening po, Ate Meganda, Kuya Dennis at Kuya Haji na pogi. May question mark. Oo, tas tumawa siya. Hahaha, mas pogi pa rin ako eh. More power to your show and God bless. Ikaw na, Mark June Ang Alberto. guwapo. Ginebra, wala pa. Ensayo pa rin sila. Kanina lang, nagtanong ako kung meron ba silang tune-up game. Kasi ang alam ko bukas, ang NLEX, meron silang tune-up game against the Qatar national team. Shine, meron din. Yes, Sunday, against Adelaide 36ers. At yung Ginebra sa ngayon, wala pa. Ayan. Parang nag-banding ata sila somewhere up north ata. Oo, yun. From Pops Galera, sabi niya, Azkals yan. Ibawi nila yung gila sa game kanina sa basketball. Kaya naman matalo ang Iran. Kaya naman matalo ang Iran. Matagal na, kaso ang daming error. Nakakahalata na ako, yun ang weakness ng team. #error. Pagka may error, weakness talaga yun. Isa pa, si Jason. From Jason Denosta, sabi niya, Azkals yan, syempre. Hi sa inyong mga poging lalaki at Yosang Meg. Solid PTV Sports fan here. More power to come. May heart siya. Question ko lang po kung makakapaglaro na si Jordan Clarkson sa FIBA Asia.
Di ba nga hanggang 28? Until yun ang September. lumalabas na parang 3 games lang ata yung pinayagan no? But maayos yan tingin ko. The fact na pinayagan, kahit na gano'n, kumbaga sa eskwela, ang shortened period no? Baka magbago pa. Now, tanggap naman tayo ng caller, Meg. Hello, good evening. Hello, good evening. Yes. Hi. Sino po sila? Andy. Andy. Yes, sir. Andy, taga saan ka, Andy? Dumaguete. Dumaguete. Oo, galing. Dumaguete, ano? Tama? Okay. Dumaguete, okay. At anong sagot mo sa ating question of the day, Andy? Siguro tabla yan. Tabla? Ano lang, banting-banting lang. Tabla? Ano? Oo, tabla lang. Tabla. Tabla lang. Bakit naman tabla? Dahil ano lang yan. Banding-banding lang. Hindi lang para sila. Sa bagay, ano ito yun? Friendly game. Friendly game lang. Ano lang. Ano lang sila, ano lang sa katawan. Medyo papawis, parang ganon. Warm up. Oo, sige. Naglalaro ka ba ng football, Andy? Hindi, basketball ano ko. Basketball pa rin. Ano height mo? Ano lang, 5'5 lang. 5'5". Pwede. Ano ka? Anong position? Paano lang, ng point guard. Point guard. Okay. Sino favorite na? Papahaba lang. Sino favorite mo? Point guard. Andy? Jimmy Casio. Jimmy Casio. Number 42. Jimmy. Ano bang kwan sa Alaska yung Maroki nakapirma ng kontrata? Ano na? Sa Maroki ng Alaska, nakapirma na mayroon nagpirma. Wala pang kontrata. Sa ngayon, wala pa tayong... Ang highest pick nila si Rakal. Oo, wala pang balita no? Pero sige, makibalita tayo magte-text tayo sa mga kakilala natin dyan. Okay. Oo, sige. Ano ka ba? Fan ka ba ng Alaska, Andy? Oo, Alaska. Wala man, Ha? Hill Brothers mo yun? Ano na? Hills Brothers? Hills Brothers. Tagal na nun mga Jose Slaughter pa yan, di ba? Yung ano ba? Hindi ba si Adornado. Oo, si Adornado? Di ba? Napanood ko sa yun. Dati sa TV din ng kabinet yun. Ano na? Dati TV din sa inyo na isektoran yun na nagsimula ng kabinet ng PBA. Andy, medyo parang kasi bilis mo si JB Casio pag naglalaro Relax lang, huwag mo na point guard Ano yung sabi mo huli, Andy? Ano ko yun, yung PBA. PBA, dito na sa station na PTV? Sa? PTV ba? Sa inyong station na dati napanood yun. PTV. PBA. Ano yung PBA, Andy? Sa inyong istasyonan. Saan istasyon? Sa PTV Sport. Sa TV? Ha? Oo. Doon pa rin, sa dati pa rin. Tanong ko yan, yung, di ba dati yung ng Guan? Ng TV5 2016 na sila, yung kabinet ng PBA? Ano pa yan? Akala ko na-extend sila ng 3 years Na-extend sila ng 3 years? Okay, Andy. Ibang question naman, Andy. Baka wala kaming trabaho. Si Mrs. ko, yung past month ni Meg. Ha? Yung Mrs. ko, sumakaan si Meg. Mrs. mo? Ano yung Mrs. mo? Fan ni Meg. Ha? Fan ni Meg. Fan ni Meg, Mrs. mo. Maraming salamat po. Thank you. Very good. Ikaw naman, sinong favorite mo? Hello, good evening. Good evening Ayun po. na, si Mrs. Ma'am, ano pangalan nyo? Lahat ng players ng Alaska. Lahat ng player ng Alaska, favorite nyo. Okay. Banding din nila yun. Pag nanonood At kanina, napanood ko si Abueva. Maganda naman ang laro niya. Si Abueva. Kapag napasigaw ako
Ano pangalan mo, ma'am? Emma. Emma. Uy, malambing. Emma. Si Emma. Malambing si boses ni Tita. Mukhang sweet kayo ni Andy, Emma, ha? Yes. Sino mas sweet sa inyo? Kaming dalawa. Kayong dalawa. Uy, ba? Kondensada ba yan? Ha? Oo, Alaska kondensada. Okay, sige. Kasi basta pa yung husband ko, Alaska yung ininom niya eh. Oh, tagal na nga eh. Ikaw, Emma, sino naabutan mo sa Alaska? Sino ba? Hindi ko, nakalimutan ko kasi wala akong TV dati eh. Si mga Barrientos siguro naabutan mo, no? Sila si Barrientos. Oo. Sina Bong Hawkins. Oh, yes. Yeah. Oh, yeah. Right. Super agree. Yeah. Okay, Emma. Baka may papatingin kayo ni Andy. Babatihan ko yung mga dalawang kids ko, si Abigail at saka si Justin. Especially si Gandang Nick, yung katwin. Salamat. Kakampal ko si Nick. Hi, hello po, Tita. Palino kaming may dimples. Kaya tayo may dimples. May dimple si Ako din may dimple, kaya lang sa batok eh. Kasi, Guinness. Yo! Kakambal mo rin yung kamukha mo rin yung husband ko. Kamukha ka ba? Kasi yung mo. Ano na? At si Haji. Oh, si Haji. Ano si Haji? Hello, Emma. Emma. Hello? Okay na. Hello? Okay na. Sandali lang. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Sige, yan. Si Emma at si Andy, mag-asawa. Na sweet. Parang Alaska condensada. Yan na nga. Imbis na mag-away, nanonood ng PTV Sports. Yan ang maganda. Diba? Sige, basa pa tayo. Alright. From Jasper Lapitan, sabi niya, Askals yan, syempre, palakas na sila ng palakas. Para silang Hinebra. For the win, Askals, hi po, Miss Meg. Hi, Jasper. From Erickson Kunanan, sabi niya, kahit manalo sila mamaya, okay, wag na yan. Ang sabi niya. Sige. Lilia Lavilla, Philippine Askals kasi sa football may unity. Alright. From Francis Bonifacio Francisco, Sir Haji, magugustuhan mo to Miss Meg at Handsome Dennis, ikaw lang. Tanong ko lang, nasa na pala si Leona Horda at Bonbon Custodio? Pwede pa ba sila sa PBA? Si Bonbon lang, kaka-release lang nito no? Yung last team niya, if I'm not mistaken, Global Port. Pero sa dami ng guards ngayon, umahirapan na to si Bonbon. Na Horda naman, ganun din. Alam ko, Barako rin yung huling team nito no? Si Leona Horda. Pero magtanong tayo kung merong update sa agent nila. Isa lang agent niyan, si Boss Danny Espiritu. Subukan natin sige, basa pa, Meg. Alright, from Joem Iceberg, hi mga idol, hi Meg, more power. At meron tayong picture. Maraming salamat po. From Eric... apparition pa siya dyan. Ako, tinan mo, parang natutulog. From Eric Ochoa, kayang-kaya basta lalaro si Jay Clark. Oo nga naman. From Philip Phoenix Ilade, sabi niya, Askals na po yan, syempre. Hehehehe. From Jessie Galera, sabi niya, syempre Askals, para naman sa Gilas, bawas-bawasan nila ang error nila sa laro kasi doon tayo natatalo. Hi, Megs. Hi, Jessie. Kita mo, football na pinag-uusapan natin Bumabalik tayo sa basketball. Pakibabaan po ang volume ng TV. Ayan, yung ating next caller, pababaan po ang volume ng TV. Ayan, hello? Hello? Boss, pababaan ang volume ng TV. TV? Monitor? Oo nga naman, monitor. Alam mo. Ano ata ito
technician ata eh. Hello? Hello? Yan. Good evening, Parego. Hello? Hello, sino po sila? Hello? Sino po sila? Hello po? Hello po. Sino po sila po? Dimple po. Sino po? Dimple. Lindon? Dimple. Dimple. Dave Paul. Dave Paul. Teka, sabog eh. Sandali ah. Isa pa. Yung first name lang. Anong pangalan mo? Dimple. Dave. Dimple. Dave ha, Dave. Tama. Yung may sa tingin ni ate, yun ang pangalan ko. O sige, Parego. Anong sagot mo sa ating question of the day, Parego? Sa tingin ko po, mananalo ang Askal. Bakit, Parego? Kasi, palaban tayo mga pusong Pinoy. Palaban ng mga pusong Pinoy. Okay. Alright, at ano ba yun? May tanong ka pa, Parego? Ano po sa James Cup, makakabalik po ba paruwa si Terence Romeo? Ano? Makakabalik si Terence Romeo. Sa makakabalik? Kalaro kasi na-enjoy sa kanina eh. Ay, wala pa tayong update dyan. Baka bukas meron tayong update tungkol kay Terence Romeo, ha? Makibalita tayo, ha? Opo, kasi idol ko po kasi si Terence Romeo. Oh, maraming nag-idol dyan. Wala. Romeo. Pinapanood ko siya palagi dito sa Zamboanga. Taga Zamboanga ka ba, Parego? Opo. Oo. Saan sa Zamboanga? Sa Ipil. Okay, sige. May babatiin ka? May babatiin ka? Ano po? Meron kang babatiin? Binabati, pwede po ba? Pwede naman, siyempre. Binabati ko po lahat ng Bukutano family at saka sa idol ko na si Terence Romeo. Magpagaling ka, idol. Okay, alright. Sige, salamat, Parego. Okay, thank you. Thank you kay... Ay! Oo, sayang, hindi ko alam pangalan mo. Salamat ha, salamat. Napaka-honest mong tao. Dapat inalam mo yung pangalan niya. Sige, basa pa tayo. May trade daw ha, sandali ha. Hindi ka klaro na natin ha. Ayan. Sige. From Fernando Demetrio, sabi, for me po, sino ang magpakita ng magandang depensa, yun ang magwawagi sa laban. Good evening po kay Poging Dennis, Machong Haji at super magandang Meg. God bless po sa inyong tatlo always. Okay, isa pa. From Lontok Justin, tatalunin pa nga ng Askals yan. Okay, pabati na sa tiga Los Baños, Laguna at si Papa Bong, Yahot at Tatalino. Ano yan? Magaling utak yan, si Tatalino. Tatalino, From J.K. Roradok, Askals yan kasi mas malakas na sila ngayon. Tanong ko lang po, hindi na po ba talaga maglalaro si Lassiter sa Gilas? Kasi siya ang kulang sa Gilas. So, I agree. Kailangan natin mga ganyan. Si Lassiter, mga shooter, no? Mga Jeff Chan. Sana James Yap eh. Kaya lang si Lassiter kasi, yung mother niya ata parang may sakit. Hanggang ngayon, wala pa rin si Lassiter sa San Miguel actually. Caller tayo. Hello, good evening. Good evening, sir. Yes, sino po sila? Joe, sir. Joe. Yes, Joe. Taga saan si Joe? Taga Cagayan, sir. Cagayan? Cagayan, De Oro o Cagayan Valley? Valley, sir. Cagayan Valley. Okay. Kumusta dyan? Okay lang naman, sir. Very good, very good. Bumagyo nung nakaraan eh. Ganon. Oo nga eh. Okay naman kayo, hindi naman kayo apektado? Nabaha, sir. Baha ng mga pananim dito. Ganun ba? Naku, sige. Mag-enjoy muna tayo. Sport tayo, Joe. Ano sagot mo sa ating question of the day? Sir.
Ha? Askal. Askal ang mananalo dyan, sir. Bakit? Malakas ang Askal, sir, kasi yung puso niya palaban. Puso? Pati sa football? Pati sa, Oo, sir. Nakapanood ka na ba ng May game tanong ng lang sana ako, Askals? sir. Ha? May tanong sana ako. Sige, Joe, tanong. Kailan ibibigay yung final line-up ng Gilas, sir? Ang deadline, Joe, ay September 8. Ganun ba, sir? Kung ikaw yung coach, sir, sino yung pinipili mong 12 na Kung ako yung coach? Kukunin mo para panglaban sa... Oo, sir, kung ikaw yung coach. Kukunin ko niyan, Junmar Fajardo, Marcelo... Umawala. Parang wala sa yan, sir, sa Jones Cup, Paul Lee, yung mga kukunin ko, Jeff Chan, Dating line-up JV Casio, yan ang mga kukunin ko dyan. Sino po bang pwede? James Yung nasa lang sana, sir, doon lang sana, doon yung mga naglalaro yung ngayon. nasa lineup natin, naglalaro. Ping Reyes. Kasi marami sila, di ba, sir? Oo. Kung ikaw, sir, kung ikaw yung magiging coach, sino yung possible na ilalaban natin sa FIBA? Siguro dyan, yung mga malalaki, syempre Andre Blatch, given na yan, Sanitos, tapos si Asi. Yan yung mga big men ko, Tapos sa 4, sa totoo lang ako, Troy Rosario, kukunin ko yan. Tapos sa wingmen, mga shooter, siguro si Gary David, nandiyan, Rani Del. RDO. RDO, yun. Yun ang mga, tapos si Calvin, kukunin ko yan. Terence Romeo. At saka si Jason Castro. May possible ba, sir, si Tautua? Magaling din si Tautua. Between Tautua and Rosario. Rosario ako. Sige, sir. Sige. Ikaw, payag ka. Ikaw, gusto mo si Tautua? Yung pinapakita niya sa ngayon, sir, maganda maganda sana kung makukuha siya, kung yung mga papeles niya, kung sakaling makukuha siya. Siya pala, nakalimutan ko, naturalized pala siya, hindi pala siya. Pwede siya kung wala si Andre Blatch. Hindi siya, di ba, sir, naman siya, half naman siya na, pero hindi yung technical Okay. Joe, inabot na tayo ng oras. Bisang mabilis na bate. Sige, sir. Thank you. Diyos nagtagnina. Okay, Apo. Okay, sige. Salamat. Diyos nagtagnina. Apo. Okay, ayan, si Joe. Ano daw yun? Bati na. Maraming salamat sa View Blends, The House of Silhouettes, Mr. Amis Tumang na Amazing Playground, Mr. DeFred of California Boo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Thermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Yan and kay Mama Lau. Get well soon. Buti naman at naging maganda yung resulta ng kanyang operation. And to my wife, Queen, I love you, Prince Zian, Prince Zoe, kay Mami Base, kay Mami Jean, Daddy Dan, thank you very much, kay Kuya King at saka kay Kuya Bunso. At Sports Radio Family, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. And kay Miss Maju Ramos, DWBR, maraming salamat. It's my last night tonight sa Sports Chat. At sana hindi naman last forever. Okay? Ako po si Dennis Prince. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.